Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Aray. Masakit na yung ginagawa mo ha, Jerry. Bakit ba ako ang trip na trip mo? Naaasar na tanong ni Taz kay Jerry na kanina pa siya sinasabunutan habang abala siya sa pagpupukpok ng martilyo sa pako. Bakit ba hindi mo gayahin si Tom na tahimik lang? Sa kasalukuyan ay gumagawa si Taz ng harang sa hagdan gamit ang plywood na nakuha ni Odie sa storage room sa ibaba. Kinailangan nila iyon dahil masyadong maliksi si Jerry na gustong-gustong bumaba. Nag-aalala si Odie na baka malingat sila at mahulog sa hagdan sina Tom at Jerry. Kaya nagpresenta na si Taz na gumawa ng harang. Bumungis-ngis si Jerry. Toto. Toto. Kanina pa tinatawag si Taz ng Toto ni Jerry, kahit ilang beses na niyang sinabi sa bata na Tito Taz ang itawag sa kanya. Mukhang hindi pa rin mabuo ng bata ang pangalan niya. Hindi kita bibigyan ng chocolate kapag sinabunutan mo pa ako, banta ni Taz sa bata. Tumawa lang si Jerry. Abala si Taz kakasaway kay Jerry nang may mahagik siya sa gilid ng mga mata si Tom, mabilis na tumakbo at kumapit sa harang. Napamura siya dahil muntik nang bumaligtad ang bata at mahulog sa hagdan kung hindi ito nakarga ni Odie. Diyos ko, ang lapit-lapit, tila takot na sabi ni Odie. Nagtitimpla lang ako ng gatas, pagkatapos biglang tumakbo itong si Tom. Napapalatak si Taz. Kahit siya ay natakot sa nangyari. Kinarga na niya si Jerry para masigurong hindi nito gagawin ang ginawa ni Tom kanina. Ang bilis kumilos nitong kambal. Malingat lang tayo kung saan-saan na nagsususuot. Nilibot ni Taz ang tingin sa paligid. Nasa ikalawang palapag sila na talagang hindi ligtas para sa mga bata. Isa pa, malalaki ang butas sa pagitan ng mga balustre ng hagdan at kasyang-kasya sina Tom at Jerry doon, kaya hindi pwedeng hindi nila tututukan ni Odie ang mga bata. Pero kahit ano ang gawin nila, nakakalusot pa rin talaga ang kambal kung minsan. Hindi naman pwedeng ibaba ang kambal dahil may mga customer ang tea house. Isa pa, sigurado si Taz na guguluhin ni na Tom at lalo na si Jerry ang mga damit. Lalo lang madadagdagan ang trabaho kapag nagkataon. Hindi ligtas itong lugar mo sa kambal, iiling-iling na sabi ni Taz. Hindi rin sila pwede sa kwarto ko, sabi naman ni Odie. Maraming gamit doon gaya ng mga gunting at karayom na pwedeng makasakit sa kanila. Lalo na kapag napakialaman nila ang sewing machine ko. Masyadong maliit ang kwartong ginagamit ko para sa inyong tatlo. Saka walang aircon doon, mainitan kayo. Mukha pa namang hindi sanay sa init ang kambal. May mild asthma si Tom. Hindi siya pwedeng nainitan. Matamang pinagmasdan ni Taz si Odie. Naawa siya sa nakitang pagod sa mga mata ng dalaga. Mukhang hindi lang emosyonal na kapaguran ang pinagdadaanan nito. Malamang sa sementeryo pa lang ay naubos na ang lakas nito. Kailangan nating lumipat, desisyon ni Taz. Gusto na niyang makapagpahinga si Odie at huwag nang mag-alala pa sa kahit anong bagay. Saan naman tayo lilipat? Sa condo unit ko. Mas ligtas doon. Mas maluwag din kaya makakapaglaro sila nang hindi tayo nag-aalala na baka mahulog sila sa hagdan. Pumagit na ang katahimikan. Nakaramdam ng kaba si Taz. Wala naman siyang masamang balak sa pagyayaya kay Odie na lumipat sila sa condo unit niya. Naisip lang niya na kung mailigtas na lugar siyang pagdadalhan sa dalaga at sa kambal, doon na sa bahay niya. Gusto lang niyang protektahan at alagaan ang mga ito. Ganyan ang ginagawa ng totoong lalaki, pinoprotektahan ang mga babae at mga bata, depensa ni Taz sa sarili. Okay lang ba? Nag-aalalang tanong ni Odie. Ang ibig kong sabihin, may pinagtataguan kang babae kaya ka tumira dito sa tea house. Pagkatapos, babalik ka roon at kasama pa kami ng mga pamangkin ko. Okay lang. May isa pa akong unit sa ibang condominium building na hindi ko madalas uwian, kaya hindi niya iisiping nandoon ako, palusot ni Taz. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ni Odie. Malaking responsibilidad ito, Taz. Baka kung anong isipin ng mga babaeng idinedate mo. Isinumpa ni Taz ang reputasyon niyang babaero.
Kung kailan naman nagtitino na siya, sa niya hindi makuha ang tiwala ng babaeng gusto niyang makita ang magandang parte ng kanyang pagkatao. Hindi lang iyong pagiging gago at babaero niya. Wala akong karelasyon ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Odi. Wala daw, sigurado ka? Oo, para makalipat muna kayo ng mga bata sa bahay ko pansamantala. Isipin mo na lang na pasasalamat ko ito sa iyo dahil pinatuloy mo ako rito sa tea house, pangumbinsi ni Taz. Tumingin si Odi kay Tom na naglilikot sa mga bisig nito, pagkatapos ay kay Jerry na sinasabunutan pa rin si Taz. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Sige, pumapayag na ako. Masama ang loob ni Taz habang nilalagyan ng scotch tape ang sharp edges ng coffee table sa sala ng condo unit niya. Halos lahat ng matutulis na bagay sa lugar niya ay natakpan na niya ng tape para hindi masaktan ang kambal na Tom at Jerry. Ayaw naman niya na masaktan ang mga bata, pero pangit na siya sa kinalabasan ng mga mamahaling gamit niya sa bahay. Noong una ay hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya para ialok ang sariling bahay kina Odi at sa kambal. Pero nang marinig niya ang tawanan ng magtititita sa loob ng kwarto niya kanina, naalala niya kung bakit nga ba isinuot niya ang sarili sa gulong iyon. Gusto niyang mapasaya si Odi. At ang marinig ang masigla nitong halakhak ay sulit sa lahat ng hirap na pinagdaanan at pinagdaraanan niya. Nakahinga ng maluwag si Taz nang matapos na siya sa ginagawa. Tumayo siya at nagpunta sa kwarto niya kung saan niya iniwan si Odi at ang kambal. Habang naroon ang tatlo sa unit niya, ang mga ito muna ang gagamit sa master bedroom. Mag-isa lang siya sa isang maliit na tirahan, kaya wala siyang silid para sa bisita. Sa buong panahon ng pananatili ng magtititita roon ay sa sala muna siya matutulog. Odi. Anya, saka kumatok sa pinto. Walang sumagot kay Taz, kaya nagpa siya na siyang dahan-dahang buksan ang pinto at pumasok sa kwarto. Napangiti siya sa tanawing bumungad sa kanya, mahimbing na natutulog si Odi at ang kambal sa malaking kama. Nakapagitna ang kambal kay Odi at sa malaking unan. Napaka-cute nilang tingnan. Kinuha ni Taz ang cellphone niya at hindi niya napigilang kunan ng picture sina Odi at ang kambal. Mukhang napagod sa paglalaro ang magtititita, kaya ngayon ay nakatulog ng mahimbing ang tatlo. Inayos ni Taz ang kumot para maging komportable ang kambal, lalo na si Odi. Hininaan din niya ang air conditioner ng kwarto dahil mukhang nilalamig ang tatlo. Umupo siya sa gilid ng kama sa tabi mismo ni Odi. Tinitigan niya ang dalaga at may realisasyon na namang sumalubong sa kanya. Dati, babae lang ang nakakasalo niya sa kama kapag may mangyayari sa kanila. Ngayon lang may babaeng natulog sa kama ni Taz na hindi nakikipagtalik sa kanya. Ngunit ang ganap na nakasuot na si Odi sa kama niya ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa silid niya. Dumaan sa isip niya ang mga imahe ng mga babaeng naging bahagi niya sa kama, ngunit wala na sa kanila ang kaakit-akit sa kanya. Lalo pa ngayon at may presensya na ng mga bata sa bahay niya. Hindi na niya magawang makapag-isip ng makamundong mga bagay. Lumuwang ang pagkakangiti ni Taz nang dumako ang tingin niya kina Tom at Jerry. Malinis at mabango na uli ang mga bata, hindi gaya kanina na marusing ang mga ito dahil sa pagkain ng tsokolete. Presko na siguro ang pakiramdam ng kambal kaya nakatulog na. Tumingin si Taz sa relong pambisig niya. 8:00 na pala ng gabi pero hindi pa sila naghahapunan ni Odi. Nakapag-take out na sila sa restaurant kanina ng pagkain bago sila dumiretso sa kanyang condo unit. Hindi magawang gisingin ni Taz si Odi dahil ayaw niyang sirain ang tulog nito. Kailangan na niya ng pahinga. Maya-maya na lang siguro. Baka magising din naman ito kapag nakaramdam ng gutom. Naghikab at nag-inat si Taz nang makaramdam ng antok at pagod. Nagtungo siya sa kabilang panig ng kama at inalis ang unan na nagsisilbing harang para hindi mahulog sa kama si Tom. Siya ang pumalit sa pwesto ng unan. Kaya ngayon, nakapagitna na ang kambal sa pagitan nila ni Odi. Sa isang paraan, mukha na silang pamilya. Umiti lang si Taz. Inaantok lang siguro siya kaya niya naiisip na parang gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Kung naririnig siguro siya ni Oreo ngayon, malamang ay itinakwil na siya ng kaibigan. Noon ay siya ang numero 1 tagabuyo sa mga kaibigan niya na huwag magpapatali sa isang babae, o di kaya ay huwag mag-aanak dahil kawawa naman ang mga batang isisilang sa mundo na may gagong mga tatay. Pero ngayon, pakiramdam ni Taz ay kaya niyang maging responsable. Hindi.
Pakiramdam niya ay gusto niyang mag-alaga at pumrotekta ng mga taong magiging mahalaga sa buhay niya. Bilang kapalit, gusto naman niyang maramdaman na may nag-aaruga at ang pakiramdam na may naghihintay sa kanya sa pag-uwi niya. Sa madaling salita, gusto niyang maranasan ang mga hindi niya naramdaman noon sa mga magulang niya. Naisip din niyang papatayin siya ni Odie kapag nakita nitong natulog sa tabi nito at ng mga kambal pero hindi na siya makatayo dahil ang lakas mang-akit ng malambot niyang kama. 5 minuto lang, Odie. Hayaan mo akong maramdaman muli kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya, kahit sandali lang. Hindi alam ni Taz kung gaano katagal siyang nakatulog nang magising siya sa malakas na iyak ni Tom at Jerry. Napabalikwas siya. Magmumura sana siya dahil hindi siya sanay na naistorbo ang tulog, pero nang makita niya ang apologetic na mukha ni Odie, bigla siyang kumalma. Nagugutom yata sila, sabi ni Odie, habang marahan nitong tinatapik-tapik sa hita sina Tom at Jerry. Sandali, kukunin ko lang ang gatas nila. Ako na, presinta ni Taz, saka tumayo. Kinuha niya mula sa mga gamit na iniwan ni Gardo kanina ang malaking lata ng gatas at bag ng feeding bottles na mailaman ng tubig. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Lalagyan lang ba ng gatas? 3 scoop lang tapos i-shake mo. Sinunod ni Taz ang sinabi ni Odie, pagkatapos ay inabot niya rito ang isang bote para ipainom nito kay Tom na mabilis tumigil sa pag-iyak. Pagkatapos ay siya na ang nagpainom ng gatas kay Jerry. Sip-sip ng sabik ang mga baby sa kanilang mga bote. Saka lang natahimik ang buong condo unit. Napangiti si Taz. Ang tatakaw ng mga anak ni Gardo. Napangiti rin si Odie, pero hindi pa rin nawala ang kapaguran sa mga mata. Kaya nga ang bigat-bigat nila. Pasensya ka na kung pati ikaw na istorbo. Kusang loob naman akong nag-volunteer na tumulong. Bakit, Taz? Bakit mo ako tinutulungan? Kunot noong tanong ni Odie. Nagkibit balikat si Taz, saka tumingala sa kisame. Kung hindi kita tutulungan, magiging busy ka. Lalong madedelay ang journey mo. Hanggat hindi natin natatapos ang journey mo, hindi rin pwedeng gawing movie ang kwento niyo ni Pluto. Natawa ng mahina si Odie. Iba talaga mag-isip ang mga negosyante. Binalingan niya si Odie. Kaibigan na rin ang turing ko sa iyo. Binalingan si Taz ng dalaga. Nakangiti ito. Kaibigan na rin naman ang turing ko sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako kasi dinadamayan mo ako, kahit wala akong magagawang mabuti para masuklian ang kabaitan mo sa akin. Hindi iyon totoo, kaila ni Taz. Wala kang ideya kung ano ang ibinigay mo sa akin. Gumuhit ang kuryosidad sa mga mata ni Odie. May ibinigay ako sa iyo. Tumingala uli si Taz sa kisame. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkaasiwa, pero sinagot pa rin niya ang tanong. Pinaniwala mo akong posible pang manatiling umiibig sa isang tao, Odie. Lagi akong naniniwala sa pag-ibig at sa pagkaka-in-love. Pero naniniwala rin ako na ang manatiling umiibig ay isang alamat lang na likhaan ng mga hopeless romantic. Hanggang sa nakita ko kung paano mo pa rin minahal si Pluto, kahit wala na siya. Ang manatiling umiibig sa parehong tao ay para tumagal hanggang huling hininga, halos pabulong na sabi ni Odie. Pero ang tao na naiiwan ay hindi otomatikong titigil sa pagmamahal kapag namatay ang isa o umalis. Minsan, ang sakit nito. Pakiramdam niya ay may sumuntok sa kanyang dibdib. Mahal pa ni Odie si Pluto. Inaasahan na niya iyon. Hindi lang niya inaasahan na masasaktan pa rin siya. Oo, nakakasakit talaga. Sa susunod na kabanata, aasahan ang mas maraming bonding moments ni Taz, Odie, at ng kambal habang unti-unti nilang naaangkop ang sarili sa bagong kapaligiran sa kondo. Samantala, lalabas ang mas malalim na damdamin ni Taz para kay Odie na magdudulot ng tensyon at kilig sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin,